Magandang araw po mga kawangis ko dyan kung saan ang sulok ka ng mundo na nanonood sa channel ko. Pakisubscribe naman ng aking channel at pakilikes naman ng aking mga video sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East. Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, Anton Olson. Ngayon mayroon naman tayong bibigyan ng reaction sa mga diskurso ni Mayor Basti kasi hinahanap niya na kung nasana daw yung 20 kilos na bigas na pinangako ni Pangulong Duterte. Kung tutuusin, may punto naman siya kasi kahit dito sa lalawigan namin wala rin talagang nakarating na 20 kilos na bigas. Kaya ito, sabay-sabay natin panoorin po yung mga diskurso ni Mayor Basti Duterte. Nagawa natin yung 20 pesos na bigas. Sige, tanungin mo na lang yung mga bumibili ng bigas dyan, yung pumupunta ng palengke everyday to purchase rice. May tag 20 pesos ba talaga na bigas? Kumuha na naman sila ng pera, bumili sila ng bigas at a lower cost or at the cost, di ba, at the market price, tapos binenta ng gobyerno 20. ng tag 20. But it doesn't mean na yung actual market price talaga ng bigas na may 20 pesos na bigas. Tinitwist kasi nila yung it's a subsidized program of the government. It's not the actual market price of rice. O di sige, sabihin natin, nakuha mo yung 20 bigas para lang doon sa i-confine natin sa 20 bigas na sinabi niya. Well, nagawa mo rin naman talaga. But, you know, does it really reflect kung ano yung economy natin in terms of the price of rice? You know, yung actual na mga tao na bumibili talaga ng mahirap talaga, sumasakit yung want to subsidize yung bigas. Just give it to them for free. Kasi may pera naman talaga. Pero dapat selected na doon kailangan kung sino yung nangangailangan talaga. Ilibre mo na lang yan. But the actual market price, di mo talaga ma-change yan unless you improve the economy. Diba? So how do you improve the economy? Infrastructure. Magsisimula ka talaga dyan so that people can move around, you know, comfortably and freely. So magkakaroon ng economic stimulation. Diba? So, businesses will put up, magkakaroon ng employment, then, People will earn. di ba? Magkakaroon ng pera yung tao. So, pag may pera yung tao, makakabili sila ng bigas, then, for example, DA, sabihin mo, how can we, kung ako presidente, how can we lower that? So, we need to have supply. The only way you can bring down the price is to have enough supply higher than the demand. Ganun mo makukuha yung 20 pesos na bigas. Focus on that and spend all the money just to you know, provide 20 pesos. 20 peso per kilo rice. I do not know kung sustainable ba siya. But for sure, resources and money is scarce. Hindi yan infinite resource. So, may masasakripisyo ka talaga dyan. You have to get a portion of the budget from somewhere else to, you know, gagawin mo yung program na yan. So, kailangan may masakripisyo ka talaga dyan ang department. Ito, walang budget mo na ngayon kasi ilalagay ko sa food terminal ba? Yung ano nila? Kwento Kung presidente ka, sabi mo, agriculture from the very start. Siya yung nag-upo na OIC sa Department of Agriculture. Eh di sana, naglagay ka ng nagpagawa ka ng maraming palayan dyan. Then, you know, you tell the farmers to magtanim ng so that may supply tayo. Pag marami tayong supply ng bigas, more than the demand, then bababa yung presyo ng bigas.
Pero yan, it's subsidy ng government yan. Iba yun. That's a different thing. 'Di ba? So why don't you? Sige, I'll give you a suggestion. Kung gusto mo ng mga tao, I'll help you this time, BBM. Subsidize mo lahat ng presyo ng bigas na maging 20 yan. Kahit ano, kuhako ba yan, o ano ba yan. Then people will believe you. Pero gagawa ka lang ng programa for a short period of time. One day. Isang araw lang, nagbinenta ka na 20 pesos per kilo na rice. Hindi yun yung... It's a program. It's a subsidy na yan. Kasi galing sa buwis yan. Inuulol mo yung mga tao eh. Alam, di naman nila inuulol. Kasi alam naman ng mga tao talaga na wala yan. Inuulol nila sarili nila. Tapos sinabi mo, kaya naman pala natin. For one day. For one day, kaya nila. Sige. Hindi niya kasi specific. Iba yung programa. Tapos iba yung mararamdaman talaga na tao na pang 20 pesos lang talaga yan. It should not go above 20 pesos. So that's the time na mararamdaman ng mga tao na naging 20 pesos talaga yung bigas per kilo. You cannot really do it. So it will take, I think, more than a 6-year term ng presidente because yun na nga, agricultural, dapat naman talaga supposedly tayo na country and why haven't you empowered the farmers dito sa sarili nating lupa sa Pilipinas enough na makapag-supply sila ng bigas. So, nandun yun dapat. Hindi yung gagawa ka ng programa just to say na nakapagbenta ka ng 20 pesos na bigas. Mahirap yun. O ayan, di ba? Narinig niyo ng diskurso ni Mayor Basti. Kaya mga kawangis ko, nasa na talaga yung 20 kilos na bigas? Comment below kung dumating na ba dyan sa inyong mga lalawigan. Sa amin dito talaga, wala talagang dumating dito sa amin. Kahit umikot kayo dito sa buong pamilyan, bawat munisipyo, wala kang makikita dito na 20 kilos ng bigas. Kung mayroon naman dyan sa inyong lalawigan na nakapunta dyan ng mga 20 kilos, edi swerte nyo. Ang alam ko kasi nakapunta dyan sa Cebu, Manila, Iloilo. Alam ko limang lalawigan lang. Kaya kung titignan natin ng mga kawangis, tingin ko hindi yan realidad. Kasi kung ang 20 kilos ng bigas ay hindi realidad sa pamilya. Kasi unang-una ang mahal na ngayon ang mga bilihin. Pero kung ilalagay pa na nila sa 30-35 na 30-35 na kilos ng bigas, maniniwala po ako. Yan pong magiging realidad po sa sa bintahan ng bigas na galing sa naibibinta sa mga mahihirap. Pero yung 20 pesos, ano yan? Panahon pa yan po ng mga ng mga kupong-kupong, panahon pa ng mga Kastila na 20 kilos ang bigas. Ngayon, naku. Ang piso nga wala nang halaga, 'di ba? Wala nang halaga ngayon ng piso. Iba kahit presyo ng bitsin ng Ajinomoto, hindi na ngayon piso, no. Parang yung piso parang pambarya na lang yan eh. Kasi kung bakit kasi pinipilit pa natin at pinipilit pa ni BBM na magbenta ng 20 pesos na kilo ng bigas na hindi naman realidad na ibibenta sa merkado, bakit hindi na lang niya gawing 30 or 35? Yun po ang realidad. Diba mga kawangis? So swerte yung nabitan po ng swerte yung mga lalawigan na nagsisimula na magbenta ng mga 20 kilos ng bigas sa kanilang mga kadiwa. Hindi kahit pa paano malaking tulong din yan sa mga sa mga mahirap, pero dapat kasi nationwide. Baka lang to, baka after a few months wala na. After a few months wala ng 20 kilos sa bigas. Hindi ko alam kung pinagluloko na lang tayo nito ng administrasyon na to eh. Kasi wala na talaga eh. Bakit dito sa lalawigan namin wala akong makita eh. Pero ang dami na naghihirap dito. Kaya mga kabingis ko, yan muna ang update ko sa inyo sa diskurso ni Mayor Basti. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking channel at makalag sa mga videos, parang awan nyo na mga kabangis ko. At sa ngayon, babay muna tayo. Thank you once again. Bye-bye!